sa araw na to at patuloy na biyaya ang sumainyo na nakikinig at handa pong tumanggap ng kapahayagan ng Panginoon sa araw na ito. At salamat po sa inyo pong inilaan na oras at panahon na patuloy pong namnamin ano ang sasabihin sa atin ng Banal na Espiritu sa hapong ito. At salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob ni Pastor Wilbert, ang atin pong ang spiritual director po ng School of Church Builder, at patuloy pong nagme-mentor sa bawat isa na handa pong makinig at tumanggap ng kanyang impartation, at ganoon din po sa kanyang asawa na si Pastor Hasmin. Salamat din po at ang biyaya ng kaunawaan at patuloy na marinig in your spirit at tanggapin at mai-apply sa inyong buhay ang panalangin ko po sa pangalan ni Jesus. At sa hapon pong ito, patuloy na ang biyaya ng Banal na Espiritu ang sumama po sa atin habang tayo po ay nakikinig at tumatanggap ng mga salita ng Panginoon. So sa hapon pong ito ay aking pong ibabahagi ang the church coming together into the power of one. Sabi nga po wala pong tao na makakapagpabago gaano man tayo ka-religious or ka-righteous or self-righteous sa ating paningin. Hindi po natin mababago ang sino mang tao, kundi yun lang pong ang Panginoong lamang po ang may kapangyarihan na magbago sa mga tao. At sa biyaya po ng Panginoon, kung atin pong patuloy na kinikilala at nare-realize at nalalaman, okay, maraming tao ang nakakaalam, pero yun pong pag-a-apply na kung sino yung Diyos na kanilang kinikilala na kayang mag-change and transform ng kanilang buhay at paano nila ini-a-apply yung mga prinsipyo upang sila mismo ay mabago, ay dun po tayo nagkakaiba-iba. Pero nais ng Panginoon na ang kanya pong iglesia, kanyang tinawag, ay patuloy po na magkaisa. Sabi nga po may mga iba-ibang tao, pero hindi po tayo magkakapareho na tinawag ng Panginoon at patuloy na yun po nga sa kanyang kapangyarihan tayo po ay nababago. Pero alamin po natin na only the presence of God can change us, not into the way we want, but into the image of God. At makita po natin na dito sa 1 John 3:2, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Nung tayo po, ang bawat isa po sa atin ay nakakilala sa Panginoon, tayo po ay nagsimula bilang bata. Wala naman po siguro ditong ipinanganak na may matanda na or paglabas sa sinapok po na ng kanyang nanay ay may bigote na. So lahat po tayo ay nag-start bilang bata. Nung tayo po ay naniwala, nanampalataya, patuloy pong nag-respond sa tawag ng Panginoon, nag-respond ng tama. Kasi meron pong mga nakarinig na hindi naman po nag-respond ng tama, kundi ni-reject ang katotohanan tungkol sa kaligtasan. At bilang mga Kristiyano, kung tayo po ay patuloy na gumagalaw in alignment sa season na kinapagawa sa atin ng Panginoon, sabi nga po binabalik tayo dun sa muling pag-akay ng mga kaluluwa para po sa pagkakilala sa Panginoon. At kung paano tayo po ay nag-respond ng tama sa tawag ng Panginoon, ganun din po na patuloy po nating tayo magpagamit upang maakay po ang iba sa pagkakilala sa Panginoon. So, hindi po tayo nagpunta or we don't come into the kingdom of God as full-grown sons of the kingdom. Kaya nga po, bawat isa sa atin ay tinatawag at patuloy na nais ng Panginoon na tayo po ay magkaisa. Dito po sa
book ni Titus, sabi po dito, tingnan nyo po yung mga pagkakatawag at yung exhortation ni Apostle Paul kay Titus. But speak, Titus 2 verse 1, but speak thou the things which become sound doctrine, that the aged men, so una po yung mga may edad na kalalakihan, be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. At yun sa aged women naman po, likewise, that they may be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine. So, mga babae po yung manginginom. At teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. So, makita po natin, nasa panahon natin, applicable po ang ganitong mga pagtuturo. At, to be discreet, mas marami pong pagtuturo sa mga kababaihan To be discreet, chaste, keepers of home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not be blasphemed. Young men, sa kabataan naman po, likewise, exhort to be sober-minded, in all things showing thyself a pattern. So, kay Titus niya po sinasabi to na maging pattern. At napaka-importante po sa panahon natin na magkaroon ng mga kabataan na maging pattern ng mga bago pa lamang nakakakilala sa Panginoon at hangarin na sila po ay patuloy na maging pattern or model kung paano mamuhay bilang kabataan na kasama po ang Panginoon at ang presensya niya. Salamat po sa mga patuloy na naglalaan ng oras sa Alliance of Breakthrough Generation na nagtuturo po sa mga kabataan kung paano pong mamuhay na patuloy na makalulugod sa ating Panginoon. Verse 8, sound speech that cannot be condemned, sa mga kabataan po, that he that is of the contrary part may be ashamed. Having to no evil thing to say of you. So, exhort servants. So, ito naman po yung mga naglilingkod to be obedient unto their own masters and to please them well in all things, not answering again. So, hindi po pala sagot sa mga amo. Hindi po yung mga pagtalikod ng amo ay may mga masamang sinasabi. At not forlorning, but showing of good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So, applicable po ito sa panahon natin na nakikita natin na marami ng mga maraming tinawag sa atin na magkakaiba po tayo ng bukasyon. Pero dito po in-address ni Pablo kay Titus upang magkaisa po, upang magkaroon ng ang bawat tao or bawat mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, kasi hindi naman po lang sabing sila ay Kristiyano ay makikita ang bunga sa kanilang ginagawa. So, patuloy po na makita natin na in-address po ito ni Pablo at patuloy niyang binilin kay Titus na kanyang anak in the spirit. In-acknowledge po niya. So, kung tayo po ay godly parents, alam ko po na
Wala kayong iisiping masama patungkol sa future ng inyong anak, kundi yung the best ang gusto nyong ibigay, ang gusto nating ibigay sa ating mga anak. Hindi po natin alam kung magiging sila sa kanilang paglaki, bagamat pinapangaralan natin, bagamat pinagsasabihan natin, at bilang pagmamahal ay patuloy po nating dinidisiplina. At yun pong ang challenge po sa kanilang buhay na kinakaharap or kakaharapin pa habang sila po ay lumalaki ay madami. Pero po, yun pong pangangaral natin upang mamili sila, madisiplina sila, magkaroon sila ng tamang choices sa mga bagay na kanila pinagdadaanan, yung prinsipyo po ng Panginoon at yung standard na kung saan po sila ay mamumuhay. Hanggang sa patuloy po na sabi nga we will all be like Him. Ang pinaka-purpose po natin ay patuloy na maging katulad po ng ating Panginoong Hesus. At wala po tayong i-excuse dyan. Nagkatawang tao po ang ating Panginoong Hesus. So naranasan niya kung ano man yung nararanasan natin. At hindi po natin pwedeng sabihin, ay hindi naman alam ng Panginoon yung aking nararamdaman dahil pinagdaanan niya po lahat yan. Pero makita nga po natin na kung paano yung reliance niya sa kanyang ama habang siya po ay nasa katawang tao, ay yun po yung dahilan kung bakit na patuloy nagkaroon ng katagumpayan ng ating Panginoong Hesus, ano man po ang kanyang pinagdaanan, at same victory ay patuloy din po nating makakamtan kung ating ipamumuhay ang pattern ng kanyang pamumuhay bilang tao nung nandito pa po siya sa lupa. So the more we grow, patuloy po na merong paglago or pag-mature, makikita po natin ano na yung lagay natin. Halos katulad na ba or kamukha na ni Jesus ang atin pong mga prinsipyo, attitude, the way we handle things, maging pagpapala or problema yung dumarating, maging pagsubok na mabigat or magaan lang. Ano po ay yung ating ginagawa at patuloy po nating ginagawa or paano natin kinikilala ang Diyos na atin pong sinasampalatayanan. So, how we grow depends on how we see Him. So, tanungin niyo po ang inyong sarili, paano ko ba nakikita si Jesus ngayon? Sa pulong makilala mo siya hanggang ngayon, paano mo nakikita si Jesus? So, nanatili ba siyang savior mo lang, pero hindi mo naging hari? O siya yung doktor mo, pero hindi mo siya manggagamot. So, magkaiba po yung doktor at saka yung nagpapagaling. So, yung doktor nagre-reseta lang, dinadiagnose ko ang sakit mo. Pero yung nagpapagaling po, sabi nga kung minsan kasi nakikita mo natin, si Jesus ay doktor lang. Okay? Pero hindi natin siya nakikita as the healer. So, yung bang provider mo, or pagiging provider ni Jesus sa lahat ng kailangan mo, hindi lahat ng gusto mo lang, ay limited ba sa finances? And God will supply all my needs. Bakit? Hindi mo ba kailangan? Hindi ba niya kayang bigyan ng kapayapaan kung kailangan mo in times of trouble, or yun pong kung mayroong mga pagkakataon na inaatake kayo ng anxiety or depression, hindi ba siya pwedeng maging provider ng joy na kinakailangan mo in times of sorrows? At hindi ba siya yung sagot sa lahat ng kailangan mo or yung sa lahat ng katanungan mo sa buhay? Minsan kasi mahilig tayong mag-analyze or yung patuloy na yung bawat sitwasyon gusto natin maging yung pag-iisip ba natin ay yung maging logically, bakit nangyari ito, bakit na ganito yung naging tugon ng Panginoon, hindi ayon sa gusto ko at kundi iba yung nangyari sa gusto kong mangyari. O talaga ang sagot ng Panginoon kung ano yung gusto niya, hindi yung gusto natin, kundi yung alam po niya
Sabi nga siya po yung all-knowing. Kaya wala pong mali sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon at sa buhay ko ngayon. Kundi yan po ay kalooban ng Panginoon at patuloy kung tayo ay nagmamahal sa Kanya. Sabi po ay, He will cause all things. Siya po ang magpapangyari na lahat to work together for good. Hindi po sa lahat ng Kristiyano, kundi sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Pwede ba, pastora, na Kristiyano ako pero hindi ko mahal ang Panginoon? So, yan ang dapat mong tanungin nyo sa sarili nyo. Sabi ko nga, maraming nagko-confess na sila ay Kristiyano, pero sa bunga po, lalo na sa panahon natin ngayon, sa bunga at hindi sa bunganga, makikita ang kasagutan. So, panalangin po natin na ang ating spiritual na mata ay patuloy pong mabuksan ng Panginoon, na every time na makapakinig tayo ng mga salita or yung mga scripture or mga preaching, ay patuloy po nating tanggapin na ang Panginoon ang nangungusap sa atin at hindi yung tao lang. Kasi may tendency, minsan may mga paborito tayo. Ayan, paborito talaga pakinggan, piliin kung sino yung ating papakinggan. Pero makita po natin, every time na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, meron po ipinapahayag ang Panginoon kung sino siya sa buhay mo. At nawa po ay patuloy na i-open ang atin pong spiritual na mata. Panalangin po natin na ang spiritual na mata ay patuloy pong mabuksan at makita natin sino ka ba, Panginoong Hesus, sa aming buhay. Lord, every time na makikinig po kami ng iyong salita, makikinig kami, Panginoon, sa mga pagtuturo, at makikinig kami ng sama-sama bilang isang iglesia, buksan mo po ang aming spiritual na mata at makita ka namin at patuloy kaming lumago sa pagkakilala sa iyo. At makita po natin na God has the blueprint of what God wants us to become. So, yung pong becoming, ang patuloy para yung pong ating pagiging isa kay Kristo ay mangyari. We will experience something greater than what we are now. Do you believe it? So, magsabi lang po kayo ng Amen. Lord, I believe it na something greater ay mangyayari sa aking buhay habang ako po ay lumalago sa pagkakilala sa iyo. At God is waiting for us to be changed into His glory and into His image. Nawa po ay maging goal natin yon sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Gaano man tayo kabata or gaano man tayo katanda na, sa pagkakilala sa Panginoon ay patuloy nating magawa ito. Romans 11:34 to 33 to 34 ng New King James Version, "Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and His ways past finding out. For who has known the mind of the Lord, or who has become His counselors?" So, wag ho natin pangungunahan ng Panginoon at wag ho natin siyang questionin sa mga nangyayari sa buhay natin, sa nangyayari sa personal or sa pamilya natin or sa ating bansa. At nawa po ay patuloy nating ipinapanalangin na makita natin din ano yung mga pagbabagong nangyayari sa ating gobyerno, ano yung mga kinakaharap ng ating bansa. Ay kasama po tayo na manalangin at patuloy pong maging instrumento para yung plano ng Panginoon sa ating bansa ay patuloy pong mangyari in His time. At yun pong ating paggawa ng ating part or yung ating responsibility bilang mga mamamayan dito po sa ating bansa, lalo na po na sineselebrate ang Independence Day ngayong araw na to, ay patuloy na makita natin na kabahagi tayo. Pinalaya ang ating bansa, pagpasalamat natin yon. Nawa po ang bawat isa sa atin mapalaya din. Kung ano man po yung nag-hold sa atin para yung kapangyarihan, para yung nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay, ay makamtan po natin. Mag-manifest mo ang kanyang kingdom
sa ating pong buhay, sa time, at sa kanya pong kaparaanan. Romans 8:29 ng NASB, "For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brothers and sisters." Sa Tagalog po, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Yes, we rejoice. Nawa po ay isang kagalakan po para sa bawat isa sa atin na nakakilala, tinanggap, at patuloy pong namumuhay, nagpapatuloy sa pamumuhay sa pagsunod sa Panginoon, na sabi nga yung goal po ay maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So, bawat isa po sa atin ay magkakapatid. Kaya nais po ng Panginoon, ano po ang nais ng Panginoon? Upang ang kanyang iglesia ay ano yung gusto ng Panginoon na magkaroon ng kanyang iglesia para maging matatag. So, what God wants His church to have to be strong. So, ito po ay 5. At sabi ay, unang-una, to receive grace that He gives to His people. Pangalawa, to be filled with His life. Pangatlo, to become aware that we are different. Pang-apat, to make known the manifold wisdom of God. At pang-5, to rise and be equipped for service. So, dito po tayo sa una. What God wants His church to have to be strong. Una, God wants His church to have or to receive grace that He gives to His people. There must be a mutual recognition of each other as a person. So, kasama po doon na yun pong ating grace na tinanggap, at patuloy na makita po natin na meron pong biyaya ang Panginoon na ipinagkaloob sa atin. Wala pong nakakilala sa Panginoon na walang tinanggap na biyaya. Unang-una, yung kaligtasan natin ay dahil po sa biyaya ng Panginoon, at meron pong biyaya na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin. So, God gives them special grace and special gift. We can tap into people's grace when we do not have that grace. Yun pong biyaya na meron sa ibang tao, ay pwede po tayong, if we are humble enough, na patuloy pong itap yung grace na ipinagkaloob po sa kanila ng Panginoon. Hindi po dahil tayo ay naiinggit, kundi yung grace na kailangan natin sa panahon, na mga panahon o sitwasyon na meron po tayong kinakaharap, ay patuloy po na hanapin natin yung pangangailangan natin sa kung ano yung meron iba na wala tayo. Ephesians 4 verse 7 ng New King James, "But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift." So, depende po yun sa pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus. At wag mo natin questionin, bakit sa Kanya, Lord, mas malaki? Bakit sa akin ganito lang? So, nawa po ay matuto na tayo na wag mainggit at maging mapagpasalamat sa ano ang biyaya na meron ang Diyos individually and as a church na ipinagkaloob po sa atin. Sabi nga po ni Pastor Wilbert ay iba-iba po ang pagkatawag at yun pong biyaya ng Panginoon sa bawat iglesia. And individually, alam po natin yun dahil nakikita naman natin magkakasama tayo sa iglesia at maging maunawaan po natin na ang Panginoon ang nagkaloob nito sa atin. So, every gift needs authority to function legally. Tanong, alam niyo po ba yung grace na meron bawat isa sa atin? Or grace na meron kayo? Kamakailan lang po ay
ay nag-meeting kami ng core leader at tinanong ko, ano ang nakikita nyo na grace sa inyo ng Panginoon or yung biyaya sa inyo. So magkakaiba po, 4 lang po kami na elder at yun pong core ay 4 din. 4 ba o 3? Okay. So tinanong ko po sa kanila, ano ang nakikita nyo? So magkakaiba po. At isang bagay na makita natin, pwede po tayong matuto doon sa grace na meron po yung iba na wala sa atin. Wag po nating hangarin na nasa atin lahat. Okay, may pagiging madamot na po yun. Dapat meron din ako nito, dapat meron akong ganito. Pero makita po nyo yung biyaya ng Panginoon. Lumalabas po yan yung time na kailangan po natin na gamitin po yung grace na yun. Yun po ay kung marunong tayong mag-tap or patuloy po na pag may nakikita tayo sa ibang tao, bakit siya napakapasensyoso? Bakit siya hindi agad nagagalit? Or bakit siya patuloy na sa kabila ng mga mabigat na pagsubok, nakangiti pa din. At hindi iniinda kung gaano man kahirap or kasakit na mawalan. Yan. So, kasama po yan sa biyaya ng Panginoon. At makita po natin na makakatulong po sa iba yung ating mga pinagdaanan para mapalakas sila. So, maging humble enough po tayo para matuto. Kung mayabang ho tayo, wala po tayong matututunan. Ano po yung grace na kulang sa atin? Patuloy po tayong mag-dwell doon sa taong meron nun or yun pong samahan na meron nun at magpaturo po tayo. So, sa iglesia naman po natin or sa ating kung tayo man ay nasa trabaho at tayo po ay nasa posisyon na pwede nating makita at patuloy pong maitap ano yung mga nakikita nating potensyal ng ating mga co-worker. So, find out kung sino po yung trainable at disiplinado. Okay? And those who are good in doing or applying diligently the grace that they have. Pwedeng merong grace ang isang tao o isang mananampalataya, pero hindi ginagamit. Pwede ba yun? Pwede po. Na hindi niya ginagamit yung grace na nasa kanya. So, in becoming the person God wants us to be and the things that God wants to do in our life, pwede pong ma-vanish ito o maglaho or mawala or thwarted, mapigilan or madelay because of the quality of our heart. So, sabi ko nga po kung paano kung mayabang tayo or ayaw natin magpaturo dahil feeling natin alam na natin lahat at mas marunong tayo dun sa nagtuturo sa atin. Sabi nga po the proud will not receive grace. Proverbs 21 verse 4, a haughty look, a proud heart, and the plowing of the wicked, even yung pag-aararo po ng wicked, are sin. At sa Proverbs 28:25, he who is of a proud heart stirs up strife, but he who trusts in the Lord will be prospered. So, kayo po ang mamimili kung magiging mayabang kayo, na wala naman kayong ipagyayabang. Diba? Kasi mas malimit po. Yung mga may ipagyayabang, yun ang hindi mayabang. Pero yun pong mayabang, na wala namang ipagyayabang, yun pa ang talagang mas proud. Attitude of the heart. Okay? Sabi nga po, yung, kung ano man yung pinapakita mo sa labas, yun ka na Yun yung nasa loob. So, kung humble ka, ay hindi yung pakitang tao lang na humble, pero yun pong pagiging humble ay talagang kasama po yun sa attitude natin sa atin pong buhay. Hebrews 12:14 ng New Living Translation, work at living at peace, in peace with everyone, and work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord.
Tanong, sa loob ba ng inyong tahanan ay merong kapayapaan o laging merong pag-aaway? Hindi pagkakaunawaan. Sabi nga po, unang-una yung pamilya na yun po yung institusyon para po yung ating barangay, yung ating workplace or yung ating pong bansa ay patuloy na mabago. Nagsisimula po lahat sa tahanan. Kaya ang tanong, kayo po ba ay nagkakaunawaan or living in peace? Hebrews 12:15 ng The Message. Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. So, kasama po dito yung pagpapaalala. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Kaya po, meron pong pagbabantay sa isa't isa. Hindi po pagbabantay dahil pinaghihinalaan mo, kundi yung nakikita mo kung merong hindi okay. At isang mahirap din po na kung hindi po willing mag-open, kahit na pare-parehong Kristiyano, kung hindi po willing mag-open sa isa't isa or dun sa pinakamalapit niyang kaibigan, ay maaaring lumala po ang sitwasyon bago po magawan ng solusyon. So, pursue peace with all men and cleanse the inside of our heart so that we can see the Lord. Dahil po kung may bitterness or yun pong walang kapayapaan, hindi natin makikita ano na yung ginagawa ng Panginoon. Hindi na natin ma-acknowledge, Lord, may sinasabi ka, may pinapagawa ka. Meron ka ng aksyon na ginawa dito sa aking sitwasyon. Pero dahil solusyon po dyan, kung meron mang mga damo na nakatanim sa inyong puso, bunutin nyo na po. Kayo ang magbunot. Okay? Dahil kayo ang nakakaalam po ano yung nakatanim eh. Sabi ko nga po, isang sample eh. Pag mayroong damo sa Bermuda grass, pag pinaputol yan, madali ko na makita yung damo. Kaya pag umulan, kaya ko nang bunutin. Ganon din po yung kasalanan. Ganon din yung root ng bitterness. Kahit sabihin mong okay ka, pero somehow, pag may mga sitwasyon o mga pangyayari sa buhay mo, or may nasabi, biglang nag-i-spring up yon, ibig sabihin, nakatanim pa yon, hindi pa nabunot. Whereas, kung talaga nabunot na yon, kahit na anong mangyari, kahit mapabalik ka pa sa ganong sitwasyon, wala ka ng bitterness na makikita, kundi makikita mo paano kang pinalaya doon ng Panginoon. So, we will not be able to see Him if our relationship with people become marred. We can have so many things that can offend people along the way. Okay? Yung mga biruan, salita na dahil masyadong pamilyar na, lalo na po sa mga kapatiran at magkakapamilya. Yan. Minsan, may mga sinasabi tayo na nakaka-offend na sa kanila at may mga na-offend naman na wala pang alam na naka-offend sila kasi hindi sinabi. So, manawa po ay mawala na po yan at patuloy po na alamin natin kung paano yung tamang paraan upang patuloy po na makita nating tayo po ay nagkakaisa at nagkakasama na may kapayapaan. So, dito po sa Matthew 18:15, dito po natin makikita paano mawawala yung offense dahil ito po yung prinsipyo. Matthew 18:15, moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. So, hindi po sa Facebook, hindi sa Messenger, mo sasabihin ang iyong sama ng loob sa iyong kapatid, sa iyong kaopisina, sa iyong boss, kundi direkta. Prinsipyo po yan ang salita ng Panginoon para po maiwasan na kung anumang mga bagay ang atin pong maaaring palakihin pa dahil hindi agad natin sinabi. Hinayaan nating mag-take root yung mga offense na ating nararanasan or yung ating naramdaman.
So we don't want to keep offense because we want to keep God's grace. Ibig ba sabihin, nawawala ang biyaya ng Panginoon kung may offense kang nararamdaman? So kayo po makakasagot niyan kung may biyaya pa ang Panginoon na nararamdaman kayo kung meron pong offense kayong pinagdaanan. So don't be offended by it. If we have grace, we are strong and can be a contributor. Or yun pong ikaw ang makakapagbigay ng grace. So if we let our heart go wrong, our emotions will go wrong and our grace can be lost. Yan po ang sabi ni Dr. Jonathan David. There are a lot of people whose heart are not right. Sabi po ni Jesus sa John 8:43-44, why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. So kasama po dito yung lie, steal, kill, and destroy. Hindi po nila natanggap yung salita ng Panginoon. Kaya nga po sinabi ng Lord, yung kasunod, na yung tatay nila ay yun pong diablo. So we must have protection in our heart. Protect your heart. Hindi lang po sa sakit sa puso, kundi yun pong spiritual and physical. Yan. Dahil po sa ating mga kinakain. So, root pa rin po nun, ano yung ating kinakain. Kinakain ba natin yung offense? Sa puso naman, kumakain ba tayo ng lahat ng makakasama sa ating puso? Sa ating physical na puso. So, pareho pong high blood ang ating mararanasan kung hindi po tama at kung hindi naman tayo kumakain spiritually ng Word of God at kumain man tayo pero hindi natin ninanamnam. Yung basta lang nagbasa, nakinig, after nun, wala nang application. So, hindi rin po makakatulong. Pangalawa, what God wants His church to have to be strong is God wants His church to be filled with His life. Sa Efeso 4:9-10 ng Mabuting Balita Biblia, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. So, yun pong pagbaba ng Panginoon sa kailaliman ng lupa at yung pag-akyat po niya sa langit para po sa kanyang presensya ay patuloy na magkaroon po tayo ng presensya at kung ina-acknowledge natin yung presensya niya, buhay tayo. Tanong, pakitanong ho yung katabi niyo, buhay ka ba? Or may buhay ka ba? So, kailangan po ma-feel tayo ng buhay ng Panginoong Jesus. So, we don't have the old manner of life that is corrupt and filled with lust and deceit. So, yung pong kaya makailan ay namalengke po ako sa may sapote. Bumili ako ng mangga. At meron pang matanda na katabi ko na bumili rin ng mangga, pinakilo niya. At habang nung nabayaran na po niya, ay nakita ko na paalis na siya, kumuha siya ng isang mangga, inilagay doon sa bag niya. Gusto ko sanang habulin para ipapatimbang ko at ipapadagdag ko doon sa binili ko at para bayaran ko. Kaya lang nakaalis na siya. So, makita po natin, walang edad kung kailan ka mandaraya. Simpleng ano lang yun, na bagay na makita po natin. At kung wala tayong buhay at wala tayong pakialam doon sa mga kasalanang nakikita nating ginagawa ng iba, magpapatuloy lang po yun. Dahil wala silang alam na mali yung kanilang ginawa. So, if we want to be a contributor for the advancement of the kingdom of God on earth or as it is in heaven, we must be filled with His life.
2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come. Kung yung luma po nag-pass away, dapat po may bagong nakapalit yung luma. Ang tanong, nag-pass away na ba yung luma at bagong bagay na ba yung nadagdag? Because spiritual awakening brings a new life. Gaano na po nabago ang buhay natin? Mga prinsipyo, mga bagay na atin pong pinagkakaloob. Sabi nga po, maibibigay lang natin kung ano yung meron tayo. So, kung meron tayong buhay, magbibigay tayo ng life. Kung tayo ay happy, ang ibibigay natin ay happiness. Kung meron tayong peace, dispenser po tayo ng kapayapaan. Kung meron tayong, kung tayo ay miserable, ay misery po yung ating i-dispense sa iba. Kung tayo po ay sinungaling, i-dispense din natin yung kasinungalingan sa iba. So, we cannot have wrong things in our lives and think that it will not spread. Parang cancer lang po yan eh. So, at paano pong malimit na ipakita sa atin o sabihin sa atin ang sample na isang bulok na kamatis, samahan mo ang isang sariwang kamatis or apple man yan, samahan mo ng isang bulok, mabubulok din lahat. Kaya kailangan, yun pong isang kasalanan na meron tayo, yung maliit na kasalanan, sabihin natin maliit na kasalanan, konti lang naman eh, wala pong white lies, walang black lies, kundi lahat po ng kasinungalingan ay kasinungalingan sa harapan ng Panginoon. Huwag na po nating bibigyang katwiran ang kasinungalingan or anumang kasalanan na meron tayo at pinamumuhay pa natin hanggang ngayon dahil hindi pa dumating yung bago. Naandun pa rin sa luma. Pinamumuhay pa rin sa luma. So, if we have the Spirit of God inside us and we know how to listen and take the right action at the right time, in the right manner, that's the key to change from bad to good. Kung nakakilala na po sa Panginoon, hindi po natin nahahangarin na manatili tayo doon sa naging lumang pagkatao natin. Yes, lahat naman po tayo naging makasalanan or may kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero yun pong pagbabago, paano po tayo nabago? John 10:10, Amplified Version, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Yung pong buhay ng Panginoon na nasa atin, hindi pwedeng manatili lang sa atin, mag-overflow yan sa iba kung patuloy po nating ipinamumuhay. At yun pong i-manifest po natin yung liwanag. Pag minanifest po natin yung liwanag, darkness will flee. When life manifests, death will have to flee. That's why we have to carry life. Dapat po, lagi tayo may buhay at hindi po yung walang kabuhay-buhay. Okay? If we are life, everywhere we go, we'll push death and darkness and sin away. Take the good and throw away the bad. If we have life, we overcome death. People with weakness or emotional problem can be confident to come to us because they will feel safe. So do not allow everything to pass through. Don't bring rubbish into the homes. Yung worry, yung fear, shut them down. So yun pong kapareho po ni Eva, yun pong isang kasalanan, yung pagkatukso niya dahil nakinig siya sa ahas, idinamay niya po si Adan. At lahat tayo ay nadamay. Huwag niyo pong gawin sa inyong tahanan, much more sa inyo pong iglesia. I-shut down po natin anuman po yung hindi makabubuti para po sa atin pong iglesia at maging sa katawan po ni Kristo.
Pangatlo, ano po ang nais ng Panginoon to what God wants His church to have to be strong? God wants His church to become aware that we are different. So, magkakaiba po tayo. Kung paano binasa ko po yung sa Titus 2, iba-iba pong bukasyon ang mayroon doon. Sa Ephesians 4:13, sabi po dito, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. At yun pong gift ng Panginoon sa atin, paano po natin ginagamit? 1 Corinthians 12:12-14, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Makita po natin na meron lamang po tayong isang good shepherd. At yan po ay ang ating Panginoong Jesus. Pero bilang katawan ni Kristo, may kanya-kanya po tayong function. Hindi naman lahat dito, sabi nga po, yung sa itinuro po ni Pastor Wilbert na yung mga ano po yung mga ginagamit ng Panginoon or yung ano po yung mga sangkap ng kanyang iglesia at ganun din po ng katawan ni Kristo. So, some are members, some saints, and we have different measures of faith, patience, or yung the way we do things. And we appreciate them because there are many reasons why we are different. Nilikha po tayo bawat isa sa atin ng Panginoon. At siya po yung nakakaalam kung ano yung ipagkakaloob niya sa atin na kaya natin. Huwag niyo pong hahangarin yung gift or yung pong yung gift ng iba kung yung mismong gift na meron kayo, hindi nyo ninonurture at hindi nyo pa ginagamit. Okay? Yun pong sana ganun ako, sana all. Pero yung mismong nasa iyo at yung ipinagagawa sa iyo ng Panginoon, hindi mo pa ginagawa. So, yun pong according lang po sa ating kakayanan at yung kulang sa ating kakayanan, ang Panginoon po ang magpupuno. So, we are different because God calls us differently. Yun pong sa vocation, may lawyer, may architect, meron pong driver, may gardener, may construction worker, may welder, may iba-iba po. Pero sabi nga, iisa lamang po tayo kay Kristo. At ma-appreciate po natin at wag pong maging intimidated yung mga may mabababang opisyo, trabaho. Napaka-importante po. Ako, appreciated ko po ang mga ginagamit ng Panginoon, traffic enforcer, yung mga nagbubukas ng mga security guard. Nawa po ay ma-appreciate din natin sila. Lalo na po yung mga manggagawa sa iglesia. Kahit na taga-salansan lang yan ng silya, taga-punas ng mga i-appreciate po natin. At maging kabahagi po tayo sa pagkilos at paggawa para po sa advancing ng kingdom ng Panginoon. At patuloy po na makita natin na everyone is different and we need the strength of everybody. The more gracious we are, the more harmony there will be. Learn to work with those who are different. So, wag ho nating hanapin ang ating sarili sa iba, pero maging fitly joined together po tayo upang magawa ang pinapagawa ng ating Panginoon. And, pang-apat po, nais ng Panginoon ang kanyang iglesia to make known the manifold wisdom of God. Ephesians 3:10 ang Amplified. So now, through the church, the multifaceted wisdom of God in all its countless aspects might now be made known, revealing the mystery to the angelic rulers and authorities in the heavenly places. Ephesians 3:11-12 ng Amplified. This is in accordance with the terms of and the eternal purpose which the
He carried out in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and confident access through faith in Him. That is, our faith gives us sufficient courage to freely and openly approach God through Jesus Christ, or through Christ. Tanong, do you freely and openly approach our Father through His Son, Jesus Christ? Ganun po tayo confident that we can cry, Abba, Father, dahil kilala po natin at tinanggap yung kanyang anak. So, Ephesians 3:12, sabi po sa Tagalog, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos na may pagtitiwala at panatag ang loob. So, panatag po ba ang loob natin pag lumalapit tayo sa Panginoon? Hindi yun lagi na, kaya ka lang lumalapit dahil may kailangan ka at dahil kailangan mo ng sagot sa iyong mga pangangailangan. Kundi lumalapit ka dahil intimate ka sa iyong relationship sa Panginoon. At sabi nga po ay yung, the church must be the focal point of the activities of the kingdom of heaven on earth. Bakit po? People see the kingdom through the new birth. The principles and values of the kingdom govern their lives. Nakikita sa uri ng pamumuhay na meron tayo, and the church becomes the demonstration of kingdom lifestyle. May nabago. Hindi tayo nanatili sa dati. At panglima po, what God wants His church to have to be strong. God wants His church to rise and be equipped for service. Mark 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life ransom for many. So, nagbigay po ng pattern ng Panginoon kung paano tayo mamumuhay. At sabi po ni Pastor Wilbert, ministry is to connect man to God and God to man through fulfilling the 7 principles of the altar. At isang makita po natin, if we equip the saints, and the saints are willing to be equipped, kasi may mga training, may mga discipleship, pero lahat ba sa church uma-attend? Marami pong mga excuses, pero salamat doon sa mga uma-attend na sabi nga being a disciple upang maging disciple maker. At we'll have our time, effort, budget for upgrading our schedule, mag-a-adjust po tayo, at yun po mga nagtatrabaho, kung may mga leave credits kayo or may mga kailangan na inilalaan nyo para sa upgrading. Hindi yun para sa paglalaboy nyo lang or yung mga family affairs lang. Pero nawa po, hindi ko sinasabi huwag na kayong maglaan ng panahon, pero yun pong priority ng inyo pong mga leave ay makita po ninyo na pag pinrioritize po natin ng Panginoon, ay priority rin tayo sa Kanya. At hindi po siya magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. So, everyone will be able to do the work of service. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many, ng Amplified Version. At, yun pong biyaya ng Panginoon. Sabi nga, Romans 12:6, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. So, ano po itong mga gifts na to? Spiritual gifts ng prophecy, saan po natin gagamitin? To prophesy in proportion to our faith. Pangalawa, yung ministry, in ministering. One who teaches in teaching, one who exhorts in exhortation, one who gives to give in liberality, one who leads, lead with diligence, and one who show mercy, show it with cheerfulness. So, ganun po yung paraan ng atin pong pag-i-equip at paggamit doon po sa service, or yun po nga para makapag-serve sa iba. So, kung ang mga member po ng church ay magiging church member lang or church goer lang, minimum lang po yung pinaka-function na kanilang ginagawa.
Pero po, parang walang pinagkaiba sa paglalagay nyo ng pera nyo sa bangko na konti lang yung interest. Pero the moment na ininvest nyo yan, yan po ay magmumultiply at patuloy po na makikita po natin more than sa kayang ibigay na interest ng bangko. So, most Christians that just do it easy by just coming to church and attend service. So, we want to make sure that everyone is doing service. Kaya nga po na andun yung pagtulong na makita ano ba yung gift na meron ka. Pero yung mga simpleng bagay or yung mga sabi nga po common sense, nakikita mo nang nagsasalansa ng mga upuan, hindi ka pa makatulong. Nakita mong may nakakalat, hindi mo pa madampot. Nakita mong naghuhugas na, pababayaan mo lang at hindi ka magbo-volunteer. O ako naman yung second batch ng hugasan. O yung mga practical na bagay. So makikita po natin yan na ang bawat isa ay patuloy po na magamit ng Panginoon in service sa kanyang iglesia. At pagka in service ka na po sa kanyang iglesia or sa inyong tahanan, makikita mo po kung paano i-expand ng Panginoon ang iyong territory at gagamitin ka sa iba. So, the way we eat and absorb the food we receive will determine when and how God will use us. What can we do for our small group in the main church or for our friends? Make something work. Gusto mong abutin ang iyong kaibigan ng Gospel of Christ? Nananatili ka lang bang nagpe-pray pero hindi mo ibinabahagi? O sabihin na natin, hindi mo siya ipinagpe-pray or niyayaya mag-pray. Nakita ko pong paraan na pwede kaming mag-pray ng aking anak kahit nasa sasakyan. Kasi po nagko-commute lang kami. Pero sabi ko, during ng traffic, pray na tayo. Tapos sabi ko, picture na tayo. Sabi, Mami, wala namang ilaw, di ang dilim natin. So, yung mga ganong simpleng paraan po na magagawa mo yung nais ng Panginoon at patuloy po na yung pag-abot natin sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. At yung mga bagay na nakita natin kailangan sa church. Sana po ay magkaroon ng voluntary spirit na patuloy pong makita mo, hindi lang makita mo, pero gagawa ka ng paraan para maging kabahagi ka ng solusyon sa nakita mong problema. At makita po natin na ang biyaya ng Panginoon upang gawin na ang kanyang iglesia ay matatag at patuloy pong nag-iisa, magkakasama. Yun pong nawa po ay patuloy nating matanggap yung grace na binibigay ng Panginoon sa kanya pong mga niligtas o sa kanyang sabi nga, receive grace that He gives to His people to be filled with His life, to become aware that we are different and to make known the manifold wisdom of God and to rise and be equipped for service. Nawa po ay patuloy na gamitin ang bawat isa sa atin ng Panginoon the way He wants us to be used and to become as a person at patuloy po na gamitin tayo in advancing His kingdom. Magandang araw po sa bawat isa at pagpalain po ang bawat isa na mabuting kalusugan, kapayapaan ng isip, at patuloy na pagtitiwala, pananampalataya, pagmamahal, at pagsunod sa ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus.